Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila po, Sino ang oo. pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini Is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos nyo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. At kailan pa naging Chief of Staff etong si General Nicolas Torre III? Kailan pa? Parang hindi ko alam na naging Chief of Staff pala si General Torre. Ano ba 'yan? Nag-meet kami ng personal niyan tapos Chief of Staff na pala siya.
ako po nung nakilala ko siya'y pulis. At siya po ay general noon. Tapos biglang general siya ng PNP tapos biglang naging chief of staff. 'Di ba AFP 'yun? So ito po yung isa sa mga flaws at mga hindi po magandang acting nitong 18 Marites, lalo na 'tong nag-aakusa na ito nga daw pong si General Torre ay binigyan daw sila ng 50,000, mga leading question yung mga tanong ni Marcobeta, yung mga insinuation question na merong interest o merong plano na magbigay ng mas kumbaga parang intriga para mas makapaglabas ng intriga yung kanyang tinatanong. At alam niyo yung mga leading question halatang-halata naman. Kasi unang-una si General Torre po hindi naman naging hindi naman naging chief of staff yan. Bakit hindi itinama ng mga senador doon? Bakit hinayaan nila na magpatuloy ang interview gayong ito pong kanilang kausap ay mali ang ibinibigay na impormasyon? Dahil si General Torre never naging chief of staff. Hindi po sundalo si General Torre. Tapos itong si General Torre po, hindi kailangan na makipag dito sa mga tao na ito kasi bakit makikipag coordinate o bakit makikipag-usap si General Torre diyan sa mga 18 Marites na yan, gayong nung lumabas naman etong 18 Marites hindi naman na PNP chief si General Torre. At ito'y wala namang walang pwesto pa. Napunta lang sa MMDA. Nito lang naman, bago lang naman sa MMDA si General Torre. Kaya bakit? Bakit si General Torre ang nababanggit dito? Ang isa sa mga tingin kong dahilan kaya po idinadawit si General Torre dito po nitong 18 na Marites na ito. Dahil nga po hanggang ngayon hindi po sila nakakagante o nakakabawi kay General Torre etong mga DDS, ang mga DDS na nagpipinance dito sa 18 Marites, dahil hanggang ngayon nakakulong si Digong. Si General Torre ang dahilan ng pagkakakulong ni Digong doon sa ICC. Hindi naging matagumpay ang Senate hearing ni Amy Marcos at nakalaya pa din si General Torre na ang plano ay ang kanilang main goal ay makasuhan. O kinasuhan na nga, 'di ba? Alam ko kinasuhan na si General Torre, noon ay DOJ Secretary Boying Remulla, si John Vic Remulla. Pati tetong si Chief PNP Chief Marbil. Alam ko yan ang mga inindorsong makasuhan dahil po sa pagkakahuli kay Digong nung umuwi ito galing ng Hong Kong. Kaya ito pong 18 Marites ay dinadawit si General Torre. Ito tingin ko kasi nga po sabi ni Mike Deperencia, etong 18 Marines ay tinutulungan. Maraming tumutulong. Kasama si Mike Deperencia, maraming tumutulong daw ng mga DDS. Ngayon, siguro kapag nag-chip in, let's say merong isang Duterte supporter, Duterte ally, nag-chip in para makumpleto ang 5 million kada isang sundalo o kada isang 18 Marites. Pag nag-chip in na ganyan, magbibigay sila, eto, pakiusap ko lang, idamay nyo si General Torre. Ayan, nagbigay na ako, damay si General Torre. Kayo na bahala kung ano script gagawin nyo. Basta idamay nyo. Diba? Kasi anak ng teteng naman. Diyos, napakahirap naman paniwalaan nun. Magbibigay ng 50,000 para daw sa disturbance nila.
ang tanong nitong si Marco Beta, kung nagbigay ba ng pabuya kung meron man. Leading question eh. Tapos yun daw nanliligaw, di ba? Nag-example pa ng nanliligaw, ganyan, kung ano-ano mga sinasabi. Leading question. Para maalala nung tinatanong, ito nga pala yung nakalagay sa script namin, ito 'yun. Okay, ito na 'yun. Kaya ganun po ang mga sagot. Alam niyo kung sa mga bobo at sa mga uto-uto, papaniwalaan 'yan. Siyempre papaniwalaan 'yan. Pero sa mga katulad nating mga Pilipino na maayos ang pag-iisip, 'di ba? At kumbaga nasa matinong estado ng utak, hindi po maniniwala sa mga ganitong gawa-gawang kwento na tingin ko kahit kwento mo to sa baliw lalong masisira ulo. O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming naka-save sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor, Pangalan good po? morning. Rosebert Topan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin. Pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya yung, ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag, IMEI, oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matching, nauutakan din. Tama? So dito na po lalo nagkandaletse-letse ang pahayag nitong 18 Marites dahil doon po sa iPhone 16e 128 GB na ibinigay daw po sa kanila. Wala man lang kahit anong ebidensya na pinakita na ibinigay sa kanila yung telepono. At imposible naman na walang kahit isa man lang conversation sa messenger o sa chat o sa text o sa kahit anong application na kung paano sila kino-communicate nito nga sinasabing Chief of Staff General Nick Torre. Kasi po talagang malaking butas ito dahil yun pong iPhone 16e na sinasabing binigay daw po sa kanila ay lumabas lamang po noong February 19, 2025. Ito ang iPhone 16e 128 GB ay opisyal lamang na inilabas ng Apple noong February 19, 2025 at naging available sa merkado noong February 28, 2025. Kaya imposible po na 2024 nabigyan sila ng iPhone 16e 128 GB. Kasi ito'y inilabas February 19, 2025. Hindi naman agad-agad yan mabebenta. Eto, labas kagad. iPhone na 16e. Merkado kagad, hindi. February 28 pa ito
nagsimulang ibenta. At tayo po ay nasa Pilipinas, late na po tayo makakapagbenta niyan. March 2025 po ito lumabas sa Pilipinas sa mga authorized dealer. Kaya doon pa lang, abay, butas na kagad ang kanilang pahayag diyan. Kasi paano nangyari na nagkaroon kayo ng iPhone 16e noong 2024, gayong etong iPhone E na ito, 2025 pa nagawa. Tapos si Orly Gutesa, lumabas po yan sa Senado 2025 na din. Kung di ako nagkakamali, September. Kaya paano nangyari na 2024, pumutok yung flood control scam, 2025 yan sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 2025 yan na ibinalita ng ating Pangulo sa kanyang SONA. Kaya teka, paano nangyari yan? Diba? Kaya ito po talagang butas-butas po talaga ang mga pahayag na ito ng 18 Marites. Kasi nga po, meron nga daw pong kasabihan yung falsus basta kung mali yung isa sinabi ng isa, mali na lahat yun. Basta may falsus yan eh. Nakita ko yan eh. Diba? Kaya bakit ito papaniwalaan ngayon ng mga katulad ni Marco Beta na napakatagal na politiko at abogado? Si Alan Petrang Caballo, abogado din, naging congressman, naging House Speaker, naging Senate President, tapos napapaniwala ng kasinungalingan ng 18 Marites. Alam nyo, kahit kunin mo pa yung IMEI na yan, number niya, mga cellphone na yan, ano kung malaman nyo kung saan binili? Diba? Kasi dyan nyo lamang, alam nyo, madidiscover nyo lang dyan. Ay teka, ito yung IMEI, ito yung production na date, ito yung kung kailan ginawa tong cellphone na to. Bakit sabi binigyan sila ng 2024? Si Orly Gutesa lumabas 2025. So ang kalaban po ng sinungaling ay timeline. Diba? Yan nga yung sinasabi natin at nahalata po ng mga netizen. Etong 18 Marines, siguro kung talagang isasabak na, 18 Marites pala kasi ayaw na ng AFP na banggitin yung 18 Marines kuno na yan o 18 ex-Marines. Etong 18 Marites na ito, kung ilalaban natin sila sa barilan, baka nga talagang uubra, talagang may ibubuga. Pero kung ilalaban mo sila diyan sa interview o press con sa Senado, kasi hindi naman yun Blue Ribbon Committee hearing, wala namang bearing yun, hindi talaga sila uubra. Kailangan ng mahabang workshop. Siguro dapat inilabas nila ito, mga 6 na buwan man lang nilang ni workshop. 6 na buwan man lang nagsanay ng acting kung paano magsasalita ng hindi mahalata na nagsisinungaling. Tapos yung pagbigkas ng maleta ay dapat maleta, hindi malita. Tapos yung mga timeline iaayos. Eto 2025 lumabas ang iPhone 16e. March 2025 nagsimulang ibenta dito sa Pilipinas. Orly Gutesa lumabas September 2025. Sabi niyo binigyan kayo ng 50,000 nung 2024 kasi lumabas ang flood control scandal at nakapagsalita na itong si Orly Gutesa sa Senado at siya po ay gustong ipakontra o kumbaga sabihin na hindi totoo ang sinasabi nitong si Orly Gutesa, utos ni General Torre. Diba? Kaya, alam nyo, yung sabi pa ni Marco Beta dyan,
matalino man daw ang matching, naiisahan din. Sa tingin nyo ba maiisahan nyo ang isang General Torre na nakapagpakulong kay Kibulok saka kay Digong? Maiisahan lang? Diyan sa ganyang mga usapang cellphone, tingin nyo hindi alam ni General Torre na kahit anong gawin mong basag dyan sa iPhone na yan, kayang-kayang i-recover sa ibang Apple gadgets. Ang lahat ng laman ng iyong iCloud. Tingin nyo hindi alam ni General Torre? Yun yung panlilin lang na sinasabi. Wala dyan sa wala dyan sa Kingdom. Ano ba yun? Wala dyan sa kay OJC compound si Kibulok. Kita nyo, lumabas. Pinatayan ng kuryente, pinatayan ng tubig, yung mga underground doon. Lumabas. Diba? Kahit anong panlilin lang ninyo, hindi galing dyan. Galing sa labas yun. Galing na sa labas, pumasok pa sa loob. Kaya alam nyo, ito. Isa tong character assassination kay General Torre. Kasi nga po, hindi nila matanggap na hanggang ngayon wala silang bawi sa ating napakagaling na general. Na hanggang ngayon pinagkakatiwalaan pa din ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa angking galing nito talino. Kaya yung mga sinasabi ng 18 na marites na yan patungkol kay General Torre, lahat po yan walang kwenta. Lahat yan gawa-gawa lamang at imbento para sirain si General Torre. Better luck next time. Nice try. Palakpakan natin. Nice try. Kaya lang, hindi nyo masisira si General Torre sa ganyan. Hindi nyo mautakan yan. Sa talino niyan. Di kung si General Torre, ganyan lang pala kadaling maisahan. Di dapat hindi nakulong si Kibulok, hindi nakulong si Digong. Kayo talaga. Kayo talaga kami palolokohin nyo. Ano kala nyo? Bobo kaming katulad nyo. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.